Magandang gabi mga kamutya, mga kaagimat. Eto na naman po ako, si Pepeng Agimat TV para magbigay ng kaunting kaalaman tungkol dito sa mutya ng asin. Alam niyo po guys, itong mutya ng asin, ito po'y asin na naging bato na. Kaya po siya iniging mutya. Hindi na po siya gaya ng asin na maalat at natutunaw. Siya po'y bato na. Para din po siyang gaya nitong mutya ng tubig. Itong mutya ng tubig, parang ganun din siya pero ibang mutya ng asin. Ito po yung mutya ng tubig. Ito naman po yung mutya ng asin. Alam naman natin ang mutya ng asin ho ay kahit na ito'y bato, kristal, kagaya ng mutya ng tubig, ito yung mutya ng asin. Pero po ito pong mutya ng asin guys, ay ito po'y nagkakalas-kalas to gaya ng asin na yung pag hinaghihiwa-hiwalay natin, ano ba nakita ka ng buo na asin, ito ay nahihiwa-hiwalay gaya ng asin na yung pong para siyang nagiging yung salamin na ganito, ito. Pag naano siya, ayan. Ayan, natatanggal siya ng ganyan. Ito yung parang pinaka, di ba yung asin na makakita tayo ng asin na nakakalas-kalas yung mga pero po ito po ay bato. Pero siya ay kahit na bato siya, nakakalas pa rin siya. Yung bang gaya din siya ng asin. Ang ganyan Yung nakukuhanan pa rin siya ng yung kristal niya. Parang siyang salamin na pwede siya magkahiwa-hiwalay. Ayan po. Ganito mga laglag na to. Ayan. Ayan. Ito po. Nakita nyo siguro. Lumalabo kasi pag mga mutya kasi talagang nagbablard pagka Yan po. Ito po yung malambot din. Kaya rin siyang durugin ng kamay. Ito po yung nagiging parang salamin na gaya din ng asin. Ito pong mutya ng asin guys. Ito po yung nagtataglay ng kapangyarihan sa panlaban sa mga masasamang espiritu. Alam naman ho natin yan. Pag halimbawa mayroong masamang engkanto o masamang espiritu sa bahay natin, hingi tayo ng holy water sa simbahan, tapos po ay wiwisikan natin yung lugar na halimbawa tinuturo ng kung sino na nakakita ng tao. Mayroong tao na sabi niya, doon niya nakikita yung kaluluwa na yun. Ang gagawin naman natin, ang asin, hagisan natin ngayon yung masamang espiritu na yun. Kaya po, ang bisa po nito ay panglaban sa masasamang espiritu. Sa mga laman lupa, ito po'y napakagandang gamit din. Yung sa mga aswang, di ba ho? Kapag ang aswang itakot din sa asin, ito ho ay mutya ng asin. Kaya ito po ay napakabisa. Ito po yung nadudurog to. Nadudurog na gaya ng asin. Pero hindi natin pwedeng durugin at mauubos to. Yan po. Hindi ho ito tawas. Ito ho'y mutya ng asin. Yan po, tingnan nyo kung maigi. Ito po'y mainam itangan, lalo na kung sa mga alam natin yung lugar ay maraming mga
yung nababalitang mga multo o mga aswang o mga masamang elemento. Ito po yung napakagandang daladalahin. Ito. Mutya ng asin. Para rin po siyang asin yung nag-i-square-square din po pag ito'y tinanggalan ng pag ito'y tinipak mo. Para din po itong gaya din ng asin. Kaso sayang lang kasi wala namang paglalagyan ng natatanggal ng mga gaya itong mga nalalaglag, mga nariyan. Wala naman ang paglalagyan. Yun po. Ang mutya ng asin po ay pangontra sa mga masamang elemento, sa mga engkantong masasama, sa mga duwending itim, at sa mga lamang lupa na yung nakakaperwisyo sa atin. Yun lamang po, at sana po may natutunan kayo sa aking bagong ibinahagi sa inyo ngayon. Salamat po sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga nanonood ng mga videos ko. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe naman po at paki-click ang notification bell para po nakita nyo ang mga bago kong ina-upload na video. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.